Ang alamat ng gubat, akda ni Bob Ong at iginuhit ni Claro. Ang alamat ng gubat ay umiikot kay Tong, anak ni Haring Talangka, na nakipagsapalaran para mahanap ang puso ng saging sa gubat. Ang puso ng saging ang nag-iisang gamot na maaring makakapagpagaling sa sakit ng kanyang ama. Nagsimula ang kanyang paglalakbay at una niyang nakita si Buwaya, agad niya itong tinanong kung nasaan ang puso ng saging ngunit sa bawat tanong ay dapat may kapalit na 3 perlas. Si Maya, ang kanang kamay ni Buwaya ay sang-ayon sa gawaing ito, at sa sandaling wala na siyang pambayad na perlas, ay inatake siya ni Buwaya upang lapain at kainin. Matulin siyang tumakbo upang iligtas ang sarili. Sa kakatakbo nitong ay nabunggo niya sila Bibe at Palaka at napag-alaman niya na kagaya ni Buwaya si Palaka ay isa ring hari at ang kayamanan nito ay ninakaw lamang sa mga taga-dagat, katulad ni Maya kinukonsinti din ito ni Bibe. Habang nakikipag-usap si Tong kay Bibe at Palaka bigla na lamang sumulpot si Leon at Daga. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila Leon at Tong ay biglang umahan si Buwaya at kinain sila Bibe. Napag-alaman ni Leon na ninakawan ni Buwaya si Tong ng perlas kaya tinakat niya ito para isauli nito ang mga perlas kay Tong. Dahil sa ginawa ni Leon akala nitong ay kakainin siya nito ngunit ang takot niya ay nawala nang magpakilala ito at sabihin sa kanya na hari din ito ng gubat kagaya nila Buwaya at Palaka. Sinabi ni Leon na si Aso ang may alam kung nasaan ang puso ng saging ngunit inutusan muna siya nito na ibalik kila Manok at Pagong ang itlog na ninakaw ni Buwaya dahil ito ang may alam kung nasaan si Aso. Sa layo ng nilakbay nitong ay narating niya ang sibilisasyon. Nakita niya ang mga insekto na nagtatalo kung dapat ba nilang ituloy ang himagsikan laban sa mga hayop. Nagtanong si Tong kay Tipaklong kung anong ibang dahilan kaya maghihimagsik ang mga ito ngunit ang sagot lang nito ay secret kaya naman napailing na lang silang Gam at itinuro kay Tong ang daan tungo kila Manok at Pagong. Sa kanyang paglalakbay, si Tong ay biglang nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Nakakita siya ng pulang bato at nalaman na ito pala ay si Ulang. Si Ulang ay nasa tabing dagat lamang abala pero walang ginagawa. Hindi nagalaw at walang balak na gumalaw. Nakarating na siya kina Manok at Pagong at binigay ang mga itlog sa kanila. Si Tong ay tumungo papunta kay Aso kasama si Pagong. Napag-alaman nitong kay Aso na pinag-aagawan ng mga hayop ang puso ng saging dahil ang sino mang makakakuha nito ay magkakaroon ng kapangyarihan. Bigla na lang sumulpot si Kuneho at nakipagtalo kay Aso kung sino ang dapat sumungkit ng puso ng saging. Napagkasunduan ng mga hayop na gumawa ng botohan kung sino ang dapat na sumungkit ng puso ng saging para kay Tong. Ang botohan ay nagkaroon ng dayaan kaya naman napagkasunduang magpaliksahan na lang at nanalo silang Gam ngunit pagkatapos niya manalo ay bigla siyang natapakan at namatay. Kaya nagkagulo ulit ang mga hayop ngunit nagtakbuhan at nagtago dahil biglang dumating si Leon. Sinisi nila si Tong kung bakit natunto ni Leon ang kuta ng mga hayop dahil ang dala nitong itlog ay nilawayan ni Daga. Ngunit isinawalang bahala na lang nila ito at dahil walang makaabot ng puso ng saging nagtulungan sila. Ngunit nabigo silang pitasin ang puso ng saging dahil nagkakagulo sila kung sino ang pipita. Kuha na nila ang puso ng saging ngunit dumating sina Buwaya at Leon kasama ang kapatid nitong, ang kanyang kapatid na may galit sa kanya. Ito rin ang kanyang kapatid na pinagsamantalahan ang kanyang kasintahan na lubos niyang ikinalungkot. Dahil sa haba ng sinabi ni Katang tinuhag siya ni Leon ng kawayan at nagsimula na ng massacre. Dali-daling humiling si Kuneho na maayos at mailigtas ang lahat ng hayop ngunit naaga ito ni Aso at humiling ito ng suka at inagaw ulit ni Pagong ngunit hindi nila napansin na nasa tiyan na pala sila ni Buwaya. Pagmulat niya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa pampang ng isang tabing dagat, natagpuan niya si Ulang. Lumapit siya dito at ginising niya ito pero hindi ito kumikibo. Doon niya nahinuhan na si Ulang ay namatay dahil sa hindi paggalaw at kawalang ng gawa. Siya ay nabilad sa araw at di nakayanin ang init nito. Sa kanyang paglalakad ay may nagtapon sa kanya ng balat ng saging at ito ay mula kay Matching. Tinanong siya nito kung ano ang kailangan niya. Sinabi nitong na naghahanap siya ng puso ng saging. Dali-daling ibinigay ni Matching ang puso ng saging at ang katotohanan na ang walang totoong karamdaman ng ama niya at gagamitin lang nito ang puso ng saging dahil wala itong puso. At si Tong sa mga pangaral ni Matching at ninais niyang ipaglaban ang karapatan ng mga hayop sa gubat. Hindi siya natakot kahit anuman ang mangyari dahil ang mahalaga sa kanya ay maipaglaban niya ang kanyang pinaniniwalaan.